Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, maulan na tanghali ngayong Miyerkules, mga Lodi. Grabe, lakas ng ulan sa labas kanina, kauwi ko lang actually. No, hinatid natin si boss mga idol at grabe, kahit nakakapote ka, mababasa ka, buti na lang, kaya racket kami nakasakay, naramdaman ko na sabi ko mukhang lalakas ulan ha. So, actually, yung ibang school dito, mga idol, yung malapit sa amin, yung mga high school, nag-announce na sila na walang pasok. Sila mismo, hindi na sila umasa kay kung kanino man na mayor, no? Kay mayor, hindi sila kumbaga mismong school yung nag-announce na wala silang pasok ng panghapon. Kinancel na nila yung, kasi nga sobrang lakas ng ulan kanina. Ngayon, kakahinto lang ngayon, pero sobrang dilim pa rin ngayon. Grabe, so inaasahan pa rin na talagang ulan ng malakas. Okay? So, grabe. Ang tindi. So, buti na lang. Sakto, paglabas namin, bumuhos yung ulan Pero pagdating ko dito, bigla nawala yung ulan. Magic. Okay, so ayan, mag-update tayo ngayon, grabe. So, pasensya na kayo at hindi tayo upload ng video kahapon kasi inarbor natin yung araw na yon para kay boss kasi birthday po ni boss kahapon So, yun na, no, labas, ganyan, etc., mga ganun-ganon. So, pero kahit na nandun, mga lods, sumisili pa rin tayo sa chart natin, no? Grabe, at ang tindi na nangyari pala, mga lods, no? Kita niyo yun, bumaba ng under dollar ang ating XRP. Pero, may good news tayo dyan, mga idol. Pero para sa akin siguro. Kasi nakapagbudega ako kahapon Bukod sa nakapagbodega tayo kahapon, nagtira ako ng $80 mga idol para mag-position. Ang nangyari sa akin, naubos yung $80 ko, umabot na lang ako ng 40. Ayan, 40 kasi kaka-stop loss. Alam niyo kung saan ako naubusan? Dito. Ayan, sa part na yan, no? Kasi itong part na to, mga lodi, halos malapit na siyang, alam niyo yun, mawala sa $1. Ayan, no, dyan, no, dyan, no, gumanong-ganong pa siya. Parang, ano pa, alam niyo yun, yung pinipigilan niya pang bumaba under $1. So dito marami akong stop loss dito tinamaan dito, dalawa ata o tatlo. Kaya yung 80 ko wala hanggang 40. So ang ginawa ko, nag-limit na lang ako, nag-set ako ng limit ng position na binaba ko siya under dollar kasi magdi-dinner na kami. Hindi ko na mabantayan. So ang ginawa ko, set ako dito, binaba ko ng konti, yan. Tapos ano na ako. Tapos yun, pagtingin ko, uy, kumagat na yung aking position na nilagay. So kumagat siya pero hindi ko to nakita. Ayan, pagkagat pala, bumaba pa siya ng sobra. Umabot pa siya ng 0.9907 o 09. Basta ganyan. 0.99 pa siya. Sobrang bumaba pa siya. So sabi ko, buti na lang hindi ko, kasi kung nakita ko 'yon, mga lodi, malamang naubos na to kaka-stop loss ko. No? Yung ano natin, yung margin natin na $44. Kasi gusto kong abutin talaga yung dulo niyan Buti na lang hindi ko siya nakita. So sa ngayon, kung tutusin break even pa lang ako kasi 48 yung ongoing profit natin. Tapos 44 yung margin natin. So nandun pa rin yung 80 diyan, no? Kumbaga bawi pa lang tayo, mga idol. Pero masaya ako kasi nakapag-position ako ng under $1. Kasi alam nyo ba, mga idol, ang huling under $1 ng presyo ng XRP, ang tagal na dito pa mga idol, 2024. Oh my goodness. 'Di ba? Dito pa yan, mga lods. 2024 pa. So, imagine, pinakamababa sa loob ng 2 taon, mga lodi, ang under a dollar natin ngayon kay XRP. So, okay lang ako nakapag-position dito, mga lods. At sana hindi na siya bumaba ng sobra. ng sobra. No, ito na kaya ang pinakamababang posisyon ngayong August, ngayong buwan. Etong 0.9 na to, mga lods. Kasi kung eto na yan, tapos makarecover na siya ng konti, okay lang kasi may position tayo. Alam nyo ba, isa pa, no, si Bitcoin, nung bumaba siya ng 64 something, bumaba na to ng 0.9. Tapos biglang nag-63 si Bitcoin, akala ko, didiretso na ng 0.8 si XRP. Pero hindi. Nag-bounce siya, mga lods, no? Naka-recover siya ng konti. Tignan nyo dito.
Ayan, oh. So, kita nyo dito, mga lods. Kung papansinin nyo, yung eto, itong part na to, 63.8, dito nag-under $1 si XRP, mga idol. Di ba? Under $1 si XRP. Tapos si XRP, si Bitcoin, umangat siya ng konti dito and then nag-drop siya. Di ba? Pero si XRP, ang ginawa niya, pag under ng $1 niya dito, yun, naka-recover siya ng pataas naman siya. Mapapansin niyo nung nakaraan, mga lods, si Bitcoin, pataas siya. Ayan, oh, papansinin nyo, 'di ba si Bitcoin pataas siya, eh. Si XRP naman pababa, pa ganito naman siya nun, mga idol. Kaya may nagsabi na, "Decouple na ba si XRP sa Bitcoin?" Nagtatanong sa akin, 'di ba? So sabi ko sa inyo, hindi natin masabi yan ng ilang araw lang o ilang linggo. Dapat yan, mga buwan, doon natin malalaman. So dito, nakita natin na si Bitcoin, dito sa sa 15 minutes time frame, paangat siya, bumaba siya, and then bumaba. No? Ayun yung nangyari, no? Si XRP naman, tingnan natin. Pababa naman kasi si XRP, eh. Siya yung pababa, eh. Sa 15 minutes time frame, ayan, at siya naman yung pababa. Di ba, kita nyo? Si Bitcoin pataas, eh. Paganto siya, eh, oh. Tapos pababa, eh. Gagaling si Bitcoin. O, si XRP naman ngayon, pababa naman siya, tapos pataas. Kita nyo, mga idol? So, dito, pataas naman siya. So, hindi ko masabi na decouple na siya. Mga lods, sabi ko nga sa inyo, hindi natin masabi ng ilang linggo, isang linggo, dalawang linggo. Actually, hindi ko talaga masabi. Kasi pwede pa rin siyang sumabay dyan, eh, mga idol. Kaya nung dito, nag 63.8 si Bitcoin, 'di ba? Tapos mas bumaba pa siya. Ini-imagine ko noon na naku, mukhang lalaglag si XRP ng 0.8, Pero hindi, no, nag-bounce siya dito, mga idol, no? At umabot siya ng kumbaga, sinaglit niya lang yung under $1 and then rumecover siya ng konti. Ganun yung nangyari dito, mga lods, no? So, ayan, bantay-bantayan lang natin, mga idol, ang ating position, no? Sana ito na yung pinaka-bottom niya ngayong buwan. Kahit ngayong buwan lang, mga lods, no? Kahit ngayong August lang, kasi alam ko naman September mukhang medyo malala, eh, sa September, eh. Usually kasi sa history, ang September ang pinaka pangit na month, no, sa Bitcoin. Kaya nga sabi nila, wake me up when September ends, eh. Pagdating sa crypto, eh. So, kahit ngayong August lang, ito yung pinakamababa niya. Tapos makarecover lang tayo ng konti. Makabawi lang tayo, mga idol, eh, goods na yun, no? And then September, iba na magiging bias natin. We don't know na. Okay? Kasi September 15, alam nyo naman yon, balik at botohan na yun sa Clarity Act. Okay? So, hintayin natin yon, mga idol, no? 30 days na lang. Okay, so magbabalita na tayo. Tapos na tayo sa ating update sa chart, mga idol. Balita na tayo. So, ito local pala to, mga idol, itong first news natin, no? Kilala niyo ba tong mga to? Ito yung mga sikat to na mga Dota player, mga idol, no? Several Filipino influencers have been called out by cybercrime authorities o yung CICC. No, bakit kaya? Among them, ako hindi ko masyadong kilala tong mga to, mga idol. Pero alam ko lang sa Dota sila, sa TNC. Narinig ko lang to ng mga team ng Dota, no? Among them, si Gabi daw, si Carl, si Arnel, and si Kuko. Akala ko pang Kuko to, si Boss Kuko to, Saksi. Kaya lang si Boss Kuko kasi double O yung Kuko nun, eh. 'Di ba? So ayan, among them, itong ay apat daw na to, former Dota pros, no, mga professional Dota player to who promoted illegal gambling site, mga idol. So ayan yung mga yan, no, kasi nga syempre, kailangan nila ng kaperahan. 'Di ba? Natandaan niyo yung dati, mga nag-ML, mga nag-gaming, nag-stream. Dahil hindi na malakas yung kita sa Facebook, anong ginawa nila? Nag-promote na lang ng sugal, no? So, ganun yun, mga idol, no? Pero may mga sugal ngayon na legal daw dito sa Pilipinas. Kasi yung tropa ko, di ko alam kung anong tawag sa ano na yun, eh, sa sugal na yun, eh. Yung, kunyari, laban ng NBA, tapos laban nila Alex Iala, doon nagpupusta siya ron. Hindi siya yung scatter na game, yung kring kring kring, pindot-pindot na mga machine. Hindi ganoon. Kumbaga, para siyang prediction market, mga idol. Pipredict mo kung sino yung mananalo. Ganun, no? So, hindi ko alam kasi yun. Sabi ng tropa, promote ka yan. Sabi ko, hindi na, boy.
'Di ba? So ayun, ayun yung mga sa tingin ko na hindi nila ginawa. Ang ginawa nila is yung pangmabilisang sugal o yung ano ng sugal. Alam niyo 'yan mga idol, alam ko din 'yan. Kasi dati nag-promote ako niyan pero actually ayoko na magmaang-maangan, kasi nung una kasi na 'yon, bagong YouTuber lang ako no'n and then, siyempre sabi nga, hangga't kaya mong kumita-kumita ka. So tinry natin mag-promote ng gano'n dati 'no, yung alam niyo yung tawag dito, yung Bam Bam, nakalimutan ko yung pangalan, yung Mines Mines. Pinromote ko yun dati, 3 araw lang ata ta's tumigil na ako. Kasi nga sabi ng mga audience natin, marami nang 'di makakaalam nun, nakakaalala. Sabi ng audience natin na, "Kuya Jeblo hindi naman ako nananalo," ganito, ganyan. Tapos nakikita ko na ang laki ng sahod ko nun, dun sa ano, sabi ko naisip, si boss pa nagsabi nun. Sabi niya, "Sa tingin mo saan galing yung sinasahod mo diyan?" Galing yan dun sa mga tinatalo ng mga ano mo, ng mga audience mo, ayun yung sinabi niya sa'kin. Tapos sabi ko, nga ano. So hindi ko na siya pinromote, tinigil ko na yun, tinanggal ko na yung link, inano ko na, sinabi ko na sa kanila na, "Huwag na kayong maglaro niyan, danamis yan. Wala palang panalo diyan, eh." Ayun, 'di ba? Tsaka may ibibigay sa'yo yung dummy account dun, ta's yung dummy account yung mananalo lagi. Papakita mo sa kanila. So, hindi ako nagmamaang-maang, nag-promote ako niyan 3 araw and then hininto ko na, okey? Kasi nga na-realize ko na gano'n na nga, Sabi ko, "Tangina, mali 'yun, So ayun na 'no, kaya alam ko na malaki yung kita diyan mga lods. Totoo 'yun, malaki yung kita diyan. Imagine ilan lang ang ano ko nun, ilan lang ang, subscriber ko nun, 10,000 lang ata subscriber ko pa lang nun, 'Di ba 10,000 lang subscriber ko nun tapos ang, sa napasahod sa'kin nung gaming na sugal na 'yun, medyo malaki, mga nasa basta malaki everyday, Hindi ko na matandaan pero may mga ano ako dun minsan 15, minsan, umaabot ng 20,000 gano'n. Sabi ko, "Tangina, laki naman ng kita dito." Ta's ayun nga yung sinabi sa'kin ni boss, "Lalaki nga kita mo diyan, mawawalan ka naman ng audience." Sabi niyang gano'n, "Kasi lahat ng kinikita mo na saan galing 'yan?" Sabi niya, "Baka malamang sa mga audience mo 'yan." Oh, 'yun, 'di tininto ko na, 'di ba? Ta's yun, bigla akong umamin bigla ng ano, hindi pa pinapaamin, Pero alam niyo na mga matagal ko ng audience mga lods, na nagawa ko yun dati ta's hininto ko. Nag-sorry na ako sa kanila. Maraming marami na tayong ginawa nun, pagkatapos nun, ta's hindi na tayo nag-promote niyan, 'di ba? Oh, yan, tapos punta na tayo dito. Naku, ang tindi nito mga idol, imagine meron ka lang ₱60, ₱60, $1, milyonaryo ka na sa Iran. Meron ka ng 1,375,550. Oh, 'di ba? Pero kung meron kang $730, bilyonaryo ka na sa Iran, mga lodi. Ganun kababa. Oh, nag-crash yung currency ng Iran dahil sa giyera, 'di ba? So ang apektado rito mga idol, alam niyo yung mga nag-iipon, 'di ba? Imagine nag-iipon ka. Na kunyari ako nag-ipon ako ng, taga-Iran ako, nag-ipon o sabihin natin halimbawa sa Pilipinas, nag-ipon ako meron na akong ₱1,000,000 o ₱3,000,000. Biglang bumaba yung currency ng Pilipinas, 'di ba? Yung piso mo tamang Gs na lang, o 'di kumbaga yung 3,000,000 ko 'di parang 100,000 na lang yun, 'di ba? Sana binili ko na lang siya ng gold, ng silver, o 'di ba? Gano'n yung sinasabi ng iba, ng mga kaya yung mga mayayaman hindi sila nag-iipon ng fiat money. Ang iniipon nila is gold, silver kasi ayun yung kontra sa inflation yun. Kahit anong mangyari hindi maapektuhan yun kasi global yun, mga idol. Hindi naman puwedeng sa Pilipinas mura yung gold tapos sa US mahal yung gold, 'di ba? So yung gold tsaka silver buong mundo isang presyo lang yun. So kung bumaba yung inflation sa inyo hindi maapektuhan yun, mga idol. Kaya yung iba talaga sinasuggest gold at silver ang ipunin, 'di ba? Gano'n, hindi fiat money. Okay, so tulad nito, nangyari dito, bumaba yung currency ng Iran, 'di ba? So kung ikaw mas marami kang fiat kaysa sa mga minerals na gold o yung, talo ka agad. Ubos agad yung kayamanan mo dito nang wala kang kalaban-laban. Hindi mo naman puwedeng sabihin na babalik din yan sa taas, malabo pa yun, matagal pa yun kung sakali, 'di ba?
Matagal pa. So, grabe mga idol, gano'n na kababa ang currency ng Iran at, siyempre alam niyo naman nasa giyera sila ngayon, mga idol. At once ikaw nasa giyera ka, kailangan mo bumili ng mga military weapon, missile, sa mga ganyan, sa mga allied countries mo, ano, 'di ba? So, ano pang babayad mo ngayon? Yung pera mo na mababa yung value? Siyempre sabihin, eh, di dollar, ko-convert sa dollar. Eh, akala ko ba ayaw na nila ng dollar, idi-ditch na nila yung dollar. So, 'di ba sabi nga ng Iran, hangga't maaari mas gusto nila is yuan, yung yuan currency o kaya yung tawag dito, Russian currency. Tsaka dun sa Strait of Hormuz, 'di ba nung naniningil sila ng toll, ang gusto nilang ibayad sa kanila is crypto, Bitcoin or crypto. Ayaw na nila ng currency nila. Ay, sobrang baba, mga idol, 'di ba? So, grabe, grabe yung nangyayari. Kawawa naman yung mga normal na tao sa Iran na gusto lang mabuhay ng normal, 'di ba? Naapektuhan yung kanilang pamumuhay. Oh my goodness. Oh, ito si Kalbo. Kilala niyo na 'to mga idol, si Arthur Hayes, yung kanilang ano man sa ano yung title niya? Ayan oh. CEO, CIO ng BitMEX na nagsara na o na bankrupt mga lods, no? Actually, ako pag may mga ini-interview ng mga CEO o developers ng mga company na bankrupt, parang walang sense para interviewin mo sila eh. 'Di ba? Interviewin mo sila, tanungin kung ano natutunan mo na ba't ka na bankrupt. Pero yung hihingan mo siya ng magandang payo, hihingan mo ng payo na ganito na ganyan. Ba't manghingi ka ng payo dun eh na bankrupt nga yung company niya. 'Di ba? Payuhan niya yung sarili niya kung magbibigay siya ng payo sa iba. Pero ang sabi kasi dito ni Arthur Hayes mga lodi na as long daw na nasa gera ang US mga idol, the more na magpiprint sila ng pera mga idol, at the more na magpiprint sila ng pera is positive daw yun sa Bitcoin, and Bitcoin daw is inaasahan niya na abot ng $575,000. Ganun yung sinasabi niya rito mga lods, no? So, he's calling for 575,000. Bullish na bullish siya sa Bitcoin, no? Kahit na na-bankrupt siya o nagsara yung kanyang BitMEX, mga idol, no? So, ayan. Si Arthur Hayes yan, mga lodi. No? So, punta na naman tayo dito ngayon sa ito, medyo maganda yung news natin na to ha. Naghingi na ako ng tulong dito kay ChatGPT dito eh, mga lods. No, kasi yung SEC yan. Ayan, sabi ko rito. Totoo, sabi niya rito na totoong announcement sa screenshot at na-confirm ko mismo sa official SEC website. May open meeting ang US SEC sa Friday, August 14, 2026, 10 a.m. Eastern Time para pag-usapan ng proposed rules para sa ilang crypto-related investment contracts, no? Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng Tagalog? Ang SEC ng Amerika ay gustong gumawa ng mas malinaw at mas angkop na rules para sa crypto. Ito yung sinasabi natin mga idol na dahil na-delay yun sa Clarity Act, mismong SEC na at CFTC yung gagawa ng sarili nilang rules para kahit papano mag-push through pa rin o magtuloy-tuloy pa rin yung pag-adapt sa crypto ng mga kumpanya. Sa ngayon, may mga crypto project token na maaaring mapasailalim sa security law o securities laws kapag ang paraan ng pagbebenta nito ay parang investment contract, no? Ang bagong framework ay maaaring magbigay ng, ito yung paglinaw nila, no? Mas malinaw na rules kung kailan sakop ng security ang loss ng isang crypto project. Mas simple o streamlined na disclosure requirements para sa mga token issuers. Posibleng magkaroon ng registration exemptions para sa ilang kwalipikadong crypto offerings. Mga fit for purpose rules, ibig sabihin, hindi basta gagamitin ng lumang stock market rules sa crypto. Gagawa ng rules na mas akma na sa nature ng digital asset. No, hindi gagamitin yung sa stock na batas. Ang gagamitin na rules ay yung mismong gagawin para mismo sa crypto mismo. Crypto rules. No, kasi magkaiba naman yan mga idol 'di ba? Wag gagamitin mo din yung rules nila, 'di ba? Bakit importante ito sa crypto? Ito ang pinaka-interesting na bahagi. Hindi ibig sabihin na lahat ng crypto ay magiging securities na. Noong March 2026, naglabas na ang SEC ng interpretasyon na nagsasabing maraming crypto asset mismo ay hindi securities, kasama yung XRP dyan.
Pero ang paraan kung paano ito iaalok o ibebenta ay maaaring maging investment contract at mapasailalim sa security law kung paano mo gagamitin yung token, no? Mga idol. Kaya ang August 14 meeting ay parang susunod na hakbang para gumawa ng mas specific na regulatory framework. Kaya nga marami ako nakikita mga posts, mga idol, sa mga content creator. Parang hinahype nila tong August 14 na to eh. Kasi syempre magiging good news nga naman to sa mga crypto na legitimate na talagang hindi securities. Pero yung mga crypto na mababansagan ng securities dito, eh mukhang delikado yung mga yun. Mga idol, no? Kaya nga may iba na, yung ibang nakikita kong post, halo. Yung iba sinasabi na katapusan na ng mga shitcoin sa August 14. At yung iba naman sinasabi na August 14 will flip the switch, no? Parang ganoon. Dalawa yung dalawa yung hati yung opinion eh, mga idol eh. Posibleng epekto sa XRP at ibang crypto kung magiging crypto-friendly ang final rules, no? Positive potential, mas malinaw na legal status ng mga token, mas madaling makapag-launch ng compliant crypto projects, mas kaunting regulatory uncertainty, posibleng mas maraming institutional investors ang maging komportable sa crypto pag lumabas yung mga rules na yan. Maaaring makatulong sa adoption at liquidity ng ilang digital asset. Pero importante, hindi pa ito automatic na ibig sabihin na XRP will be approved, no? Syempre, o XRP will pump. Ang meeting ay August 14. Sa August 14 ay para i-consider ang proposed rules. Hindi pa final approval ng buong framework. Kumbaga, ipopropose, pa lang, ilalatag pa lang, mga idol, no? Ito yung aking mga ano ba tawag doon pag plataforma. Ito yung aking plataforma, parang ganun, no? So, papakita pa lang kung ano yun. And then, once na mapagkasunduan na, dun pa lang siguro pag-uusapan kung ipapasa yon. Kailan ito? August 14, mga idol, 10 a.m. Eastern Time sa Pilipinas. Ito ay August 14, 10 p.m. to, mga idol, pag sa Pilipinas. No, official SEC meeting announcement. Sa madaling salita, mas malinaw na crypto regulation ang gustong gawin ng SEC. Potentially bullish ito para sa mga crypto industry dahil nababawasan ang regulatory uncertainty. Pero hindi pa ito guaranteed na Ba't kasi si ChatGPT ko, ang galing niya kasi meron siyang memory. Kumbaga na alam niya na bullish ako sa XRP. Kaya tuwing magtatanong ako sa kanya ng kahit anong bagay tungkol sa crypto, lagi niyang kino-connect sa XRP. Ang malaking bagay ay kung ano mismo ang magiging proposed rules at kung paano nila ituturing ang iba't ibang klase ng token. So ayan napakalaking niyan, bagay niyan mga lodi. Isa to sa mga main news natin ngayon na yung date na August 14 sa Friday na yan. Mga idol, alas 10 ng gabi, magkakaroon tayo ng proposed rules. No, kumbaga ipo-propose tong rules na to, mga loads, no. At once na maaprobahan 'yon, kung maganda man 'yon, no, at marami man na matuwa doon, baka maging komportable yung mga institutions at pumasok na sila. Ganun, mga lods, kahit walang Clarity Act, di ba? So ayun yan may good news 'yon, pero hindi naman laging good news lang tayo dito. May bad news tayo dito, mga idol Hindi ko alam kasi kung ba't hindi ginawa ng Russia to Russia select only BTC, Ethereum, tsaka USDT for public exchange access. Walang XRP. Walang kahit ano. Hindi lang XRP. Wala lahat. Ang pinili lang ng Russia, mga idol, is Bitcoin, Ethereum, at USDT. Yung pinaka-OG. Yung mga OG lang na talagang laging ginagamit. Di ba? Bitcoin, Ethereum, tsaka USDT. Yun lang. Yung Tether. Okay? So, walang USDC, walang RLUSD, walang ibang mga stablecoin, wala ring ibang token, walang Solana, walang BNB, walang kahit ano, walang XRP, Bitcoin lang, Ethereum, tsaka USDT. No? Ayan yung nakalagay dyan. Bank of Russia list Bitcoin, Ethereum, Tether for public trading regulator. Actually, mga idol, kasi ginawa nila malaking, parang ang big deal nito sa ibang mga XRP content creator, which is for me parang hindi naman dapat. Kasi normal lang naman yun. Kung mapapansin ninyo, mga idol, once na ma-adapt yung XRP, laging nauuna talaga yung Bitcoin tsaka yung Ethereum. No? Kumbaga, na-adapt na ng ganito ang XRP kasama ng Bitcoin at ng Ethereum. Ibig sabihin, nauna na yung Bitcoin tsaka Ethereum dun bago yung XRP.
'di ba? So, para sa akin normal lang 'yun. Hindi naman sa tingin ko, kung bago lang kasi ita-try lang muna ng Russia yung kung ano man yung gagawin nila sa crypto, adoption nila ng crypto, talagang normal lang na piliin nila yung mga OG, yung Bitcoin, Ethereum, tsaka USDT. Tatlo nga lang, tatlong OG talaga 'yan, 'di ba? Kumbaga once na naging komportable na sila diyan, saka lang sila siguro titingin ng mga ano, kumbaga yung nag-i-info sa kanila niyan, "Hindi, ang alam ko talaga boss ano, Bitcoin, Ethereum lang, ta's stablecoin, USDT, gano'n yung mga matibay, eh." Oh, 'di ba? Kumbaga yung mga mag-e-explore pa lang na saka lang nila malalaman na meron pang mas magaganda once na ma-experience na nila yung mga 'yan, 'di ba? So, huwag kayong masyadong malungkot dahil hindi sinama yung XRP, 'di ba? Sabi dito, if you believe whether any country spews you, maybe you shouldn't be in crypto. They are all lying all the time. O, di ba? Malay nyo naman. So, ayun lang mga lods. So, huwag kayo masyado malungkot. Although, syempre, kung kasama yung XRP, maganda. Pero for me, okay lang yun. Sa umpisa naman yan eh. Once na tumagal yan, marami na rin baka hindi lang XRP isama niyan. Sama niyan Solana, Doge, or something. Diba? So, sa ngayon, subok lang muna sila ng tatlong OG. Di ba? Ganun lang yun. At eto, nakita ko lang 'to kanina, eh. Sabi dito, 200,000 XRP gone in 97 minutes. Imagine that, mga idol. Parang naano 'to, eh, na-compromise sa bridge. Hindi sa XRP Ledger 'to, mga idol, A logic flaw in Corium's bridge let an attacker drain funds without touching any private keys. Ang galing nun. No, it only check memos, not real destination address. XRP Ledger itself is safe, no? This was a bridge bug. Bridge is halted. Report still pending. So, hindi pa kasi kompleto yung news dito o yung update dito. Once na makompleto to, alamin natin yung pinakamalupit na istorya dito, mga idol, no? At ito yung pinaka importanteng news natin, last news natin. Alam niyo ba, mga idol, na parang delikado dalhin yung mga hardware wallet natin o yung Trezor o yung ano man cold wallet natin pag magta-travel tayo around the world, na mamaya tatanungin natin si ChatGPT. Ayan, sabi niya rito, "Don't travel with your crypto." Sabi rito, "Hardware wallets are not always TSA or customs friendly. Your wallet can be confiscated, no? You can be forced to open your account. Oh, the goal is to avoid the entire scenario that what I've learned." So, an experience niya kasi 'yon, mga idol, no? Na yung kanyang pagdala niya yung kanyang crypto wallet, mga lodi, minsan nakukumpiska. Paliwanag natin. Hingi tayong tulong dito. Alam nyo, mas trip ko na talaga mag-explain to si ChatGPT, hindi si Grok, eh. Wag bumiyahe dala ang crypto mo. Hindi ibig sabihin na bawal agad magdala ng crypto kapag nasa travel. Pag nagta-travel, ang concern ay kung may dala kang physical hardware wallet at ma-inspect ito ng TSA, Immigrations o Law Enforcement Authorities. Anong maaaring mangyari? Maaaring ma-confiscate ang hardware wallet. Ang hardware wallet ay isang physical device na ginagamit para i-access ang crypto wallet. Sa ilang sitwasyon, maaaring kunin muna ng authorities ang device para sa inspection o investigation. Maaring hingin sa iyo ang access. Nako, ba't mo ibibigay, di ba? Ang post ay nagsasabing maaari kang piliting i-unlock o ibigay ang kinakailangang access depende sa batas ng bansa na pinapasukan o pinanggalingan mo. Hindi ibig sabihin na automatiko nilang makukuha ang crypto. Mahalagang distinction ito. Ang crypto mismo ay hindi nasa hardware wallet. Ang nasa wallet ay ang device software na tumutulong mag-access sa blockchain at higit sa lahat ang private key o yung information. So, parang sinasabi dito, yung hardware wallet kasi parang susi yan eh. Susi sa pinto ng blockchain. Ayan yun, para yung asset mo, yung crypto mo nasa blockchain, di ba? Yung hardware wallet mo ay yung susi mo para ma-access mo yun. So, parang ganun yun, in layman's term. Okay? Kumbaga, gagamitin mo siya para ma-access mo siya sa blockchain, no?
Magkaiba ang batas bawat bansa. Ito ang pinakamahalagang punto. Ang powers ng customs at border authorities ay depende sa country na pupuntahan mo, country na aalisan mo at circumstances ng inspeksyon. Kaya hindi tama na sabihing universal na kapag nagdala ka ng ledger, otomatikong kumpiskahin. Halimbawa, isipin mo na may 1 million worth of XRP ka, di ba? Sabi sa'yo, pag si ChatGPT ako yung nagtatanong, XRP agad eh. Meron kang Ledger hardware wallet na ginagamit para i-manage ang wallet mo. Kung bumiyahe ka at in-inspect ang bag mo, yung hardware wallet mo, crypto nasa blockchain, physical key, seed phrase, nagbibigay ng control sa crypto. So, kaya ang malaking security concern ay hindi lang ang mismong device, kundi kung paano mo pinoprotektahan ang credentials private keys mo. Ang main lesson dito, ang point ni Cybercilia ay bago mag-travel internationally, huwag basta-basta magdala ng hardware wallet nang hindi mo alam ang rules sa destination ng country mo. Tama yun. At huwag ding isipin na dahil crypto ito at digital, walang jurisdiction ang customs at authorities. Maaari pa rin magkaroon ng legal issue depende sa sitwasyon. Kung gusto mo, maaari ko ring dapat gawin yan. Hindi. Ano ba yung mga bansa ang paano ba tanongin yun? Anong mga bansa ang iiwasan, sabihin na natin, para mangyari ito? Para hindi mangyari ito. Sorry. Para lang malaman natin yung mga bansa, no? Sandali lang. Lalag na naman to si ChatGPT. I-refresh ko lang mga lods. Ayan. Ayan. Ito pala kung ano yung mga bansa yung mahigpit eh, no? Mga bansang dapat mong pag-ingatan, United States. Isa ito sa mga bansang malawak ang border search. United Kingdom, Singapore, may formal custom procedures at declaration. Hindi ko rin natawagin crypto unfriendly. Mas mahalagang point kung ang tanong mo ay, tama, mali yung tanong ko, sorry. Anong bansa ang safe puntahan kung ayaw kong ma-inspect ang hardware wallet ko? Walang bansang ipapangako ng 100% safe. Kahit crypto-friendly ang bansa, may custom immigration authority pa rin. At may isang importanteng correction sa screenshot. Hindi porke may ledger treasure ka, ay automatiko na pwedeng kunin ng custom ang crypto mo. Ang hardware wallet ay device lamang, no? Crypto asset ay nasa blockchain. Ang critical na bagay ay ang private keys. Oo nga, ganun yun eh. Kasi kumbaga, yung seed phrase mo o yung private keys mo, ayun yung mali pala yung ano ko kanina eh. Yung private keys mo, ayun yung susi, no? Ayun na lang. Baguhin natin yung example. Yung private keys mo, yung 12 seed phrase mo o yung 20 words na kung ano man yon, ayun yung susi mo, no? Tapos, yung treasure mo o yung hardware wallet mo, ayun yung pinto. Oh, yun na lang Ayun yung pinto para ma-access mo, para makapasok ka sa blockchain. So, kung ibibigay mo lang yung pinto sa kanila at wala namang susi, mga lodi, 'di ba? Pwede naman 'yun. Hindi naman nila mabubuksan yung pinto eh. Kasi nasa yung keys, yung private keys, 'di ba? So, ganun mga idol, no? Mali example ko So, basta 'yun, 'di ba, mga lord? So, parang ganun nga 'yun. Pwede naman kunin o kumpiskahin mismo yung hardware wallet mo, yung treasure mo. O dito muna to ganito ganyan Hindi naman nila ma-open 'yun kahit na anong gawin mo kasi nasa iyo yung keys, nasa iyo yung password mo, 'di ba? So, pwede mong paano sa kanila 'yun. Ang ano lang doon, ang hassle lang kasi nga hindi mo nadala yung ano mo. Hindi mo dala yung hardware wallet mo. Tsaka syempre, may ano ka pa rin sa utak mo nun. Nasa kanila yung wallet ko. Ganito ganyan, di ba? Meron ka pa rin doubt. Ayan, grabe. Grabe yung news natin. Di ba? So, sa ngayon, mga idol, waiting tayo. No? Ano bang araw ngayon? Alam ko may CPI. Ngayon may CPI? Wait lang Alimutan natin eh. Alam ko ngayon yun 8:30. Mamaya nga mga Lodi, no? Mamaya meron tayong CPI report ng 8:30 ng gabi. Okay? So, paghahandaan natin yan, magiging volatile lang market. Mga idol, handa kayo. Lalagay akong lock profit dyan. Baka abuti na naman tayo.
mga lods, 'no? At, bukas naman PPI report. So, medyo importante ngayon at bukas natin, okay. So, Friday meron lang naman core sale, retail sale, premium o consumer sentiment, 'no? Pero medyo importante din 'to kasi kulay orange, eh. Okay, so ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga lods, alam niyo na 'yan kapag mga ganitong araw, 2 videos tayo a day. So kung gusto niyo maging updated always, subscribe sa ating channel, click niyo yung notification bell at syempre sana i-like niyo yung ating video. Maraming salamat agad sa magla-like. Check niyo lahat ng link diyan sa baba ng description natin. Subscribe kayo kay Clovis, no? May Clovis Gaming mga idol, nandiyan din yung link niya. No, subscribe kayo sa aking bunso dahil gagamitin ko yung channel na to minsan mga idol para sa mga live, no? Live natin. So grabe. Sana umabot ng 1,000 yung tawag dito, subscriber ni Clovis. Para pag nag-live tayo may manonood. Okay, so kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol? Yeah.